Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Senator Cayetano po kasi he has filed a resolution urging the Senate to call on the government to pursue the interim release of former President Rodrigo Duterte, including negotiations with the International Criminal Court for his possible house arrest. I understand you have no control over ICC, but yung sinasabi po niya na the possibility of negotiations with the International Criminal Court or a similar arrangement at the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, yung parang possible house arrest in The Hague, Netherlands Embassy. Does Malacanang intend to study, just study, and act on this resolution? Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hahayaan na lang po ang Department of Justice to do its work. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Rito na naman po tayo sa ating episode ng Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, wala na po tayong paligoy-ligoy, maiksi lang po ito. Hindi muna po tayo nag-greet ng mga viewers natin at followers dahil tayo'y diretso sa punto. So ito, puntuhan natin itong tungkol sa resolution na inisponsoran ni Cayetano, ni Alan Peter Cayetano. Sa resolution na inisponsoran ni Alan Peter Cayetano, pinupropose niya, pinapanukala niya na bigyan na lang ng house arrest si Duterte o kaya modified house arrest. Sa modified house arrest, hindi naman kailangang dalhin sa Pilipinas si Duterte ayon sa kanya, kahit doon na lang daw sa premises o sa loob ng compound ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague sa the Netherlands. Basta pag iginawad ng ICC ang interim release, pwede daw mag-offer ang Pilipinas na doon na lang house arrest sa isang bahay na pwedeng tuluyan sa loob ng compound ng Philippine Embassy o Embahada ng Pilipinas sa The Hague sa the Netherlands. Doon na lang daw. Ililimit lang ang galaw ni Duterte, ililimit ang kanyang mga kausap, mga bisita. Yan daw ay pwedeng mga conditions na ipangako sa ICC para lang igawad o ibigay ng ICC ang interim release nito. Pero sa resolusyon ni Cayetano, alam niya naman na hindi naman mapapasunod ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC sa ganyang resolusyon. So ang sinasabi ni Cayetano, i-advocate, ibig sabihin asikasuhin ng Pilipinas. Gawin ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas ang magagawa nito para ipaabot sa ICC na sang-ayon ang Pilipinas sa interim release nito at isa ilalim na lang sa modified house arrest. Ngayon, ano ang reaksyon ng Malacanang? O ang reaksyon ng Malacanang, si Yussi Claire Castro, sabi niya, noted. Yun lang, noted. Ibig sabihin, okay, sige. Salamat sa impormasyon, o noted. Bakit noted? Wala naman talaga kasing bisa yan sa gobyerno. Hindi naman yan obligadong sundin ng gobyerno ni PBBM o ni Marcos. Yan ay sense of the Senate. Ibig sabihin, yan ang damdamin o saloobin ng mga senador. Kung makapasa man yan sa Senado, makakuha man yan ng mayoryang boto, yan ay sense of the Senate. Ibig sabihin, yan yung kanilang saloobin. Pero hindi naman obligadong sundin yan ni PBBM. Kaya nga ang sabi ni Yussi Claire Castro, noted. Noted. Ibig sabihin, okay, sige. Parang bakit? Unang-una, mahirap din kasi yan sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Pwede bang pasunurin ang gobyerno ng Pilipinas ang ICC? Mapapahiya lang ang gobyerno ng Pilipinas kapag nakialam sa ICC. Kapag nakialam sa ICC, parang sasabihin ka lang yan ng ICC na hindi naman kami under ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya ipapahiya pa ni Cayetano ang gobyerno ni Marcos. Umalis na nga ang Pilipinas sa pagiging member. Umalis na. Hindi na member ang Pilipinas ng ICC, nag-withdraw na. Tapos ngayon, magpapaabot ang gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ni PBBM, sasabihan ng ICC na ang gusto ng Pilipinas ay pabalikin bigyan ng interim release si Duterte. Ino-offer ng Pilipinas ang embahada nito. Kaya sinabi naman na ng gobyerno ang stand nito nung una pa, hindi na makikialam ang gobyerno ng Pilipinas sa kaso ni Duterte. Ibig sabihin, nasa ICC na yan. Kung ano man ang gawin ng ICC, nasa ICC na yan. Yun ang stand ng gobyerno.
Tapos ngayon, ang gusto ni Cayetano, sa kanyang resolusyon, gawin ng Pilipinas ang magagawa nito na kumbinsi ng ICC, na bigyan ng interim release, i-offer ng Pilipinas ang embahada nito sa The Hague, sa the Netherlands. Itong si Cayetano, akala mo naman kung makapag-sponsor ng resolution, akala mo naman may visa ang resolution na yan. Walang visa yan. Ang architect ng foreign policy ay ang presidente. Walang pakialam dyan ang Senado. May pakialam lang dyan ang Senado kapag magko-concur sa treaty. Hindi naman ito concurrence ng treaty. Ano ba ang stand ng gobyerno sa ICC? Stand yan ng gobyerno. Sinabi naman ng gobyerno. Pagdating sa pagpapalaya kay Duterte, kung marirelease ba ito, kung bibigyan ba ito ng interim release o anuman, bahala na ang ICC dyan. Hindi makikialam ang gobyerno dyan. Kung tungkol naman sa pag-cooperate ng gobyerno, kung bigyan ng interim release, nagsabi na rin ang gobyerno dyan, hindi na. Hindi na. Kumbaga tahimik na ang Pilipinas Tahimik na. Yan yung Kaya itong mga sinasabing ito nila Cayetano na house arrest, wala yan. Walang visa yan sa gobyerno. Noted nga lang ang sagot ni Yusek Claire Castro. Matahimik na ang gobyerno, matahimik na ang Pilipinas, tapos ginugulo lang ng mga ganyang resolusyon ni Cayetano. Hayaan na ang ICC kung ano man ang mangyari kay Duterte. Yan yun. Hayaan na. Nasa ICC na siya. Crimes against humanity yan. Walang pakialam ang Pilipinas, hindi kayang pasunurin ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. Ipapahiya lang ni Cayetano ang gobyerno ni Marcos kapag nakialam ito sa ICC. Wala namang kapangyarihan ang gobyerno ng Pilipinas. Ang ICC ay International Criminal Court. Kahit nga nasa The Hague ang ICC, nasa the Netherlands, hindi nga pwedeng pakialaman ng the Netherlands kasi independent na korte yan, International Criminal Court yan. Kaya ewan ko, dito kay Cayetano, alam niya ba yan? Abogado yan, pero parang hindi niya alam. Anyway, malinaw naman ang sagot ni Yusek Claire Castro at tama lang. Noted. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating Punto Diretso, si Attorney Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.